Ayan na. Magandang hapon, magandang araw, magandang gabi, o anuman ang time zone ng ating mga kababayan na pwedeng abutin nitong biglaang pag-live broadcast or live stream ni Ka Eric through the Facebook page ko sa Ka Eric Celis. Magandang araw muli sa mga kababayan natin. Ngayong araw na ito ay nagdesisyon po ako na mag-go on live sapagkat mayroon po tayong gustong mahalagang ipaabot ngayong araw na ito. At hindi po ito tungkol sa pagkapanalo ni Donald Trump bilang bagong Pangulo ng Estados Unidos na mag-start ang kanyang termino sa unang linggo ng December nitong taong 2024. Bukas siguro gagawa natin ng video reaction o short interaction na kay Donald Trump na pagkapanalo at napakaganda po ng mga development niyan sa foreign relations ng ating bansa, sa kalagayan natin sa pag-uugnay ng ating bansa at ng ating pamahalaan regarding sa panibagong direksyon ng foreign policy sa Estados Unidos. Hindi po yon ang major reason kung bakit po tayo nag-live. Pangalawa, hindi rin ko po masyadong tatalakayin muna ang ginawang procedure sa laboratory sa High Precision Diagnostics Clinic sa aming hair follicle-based DNA type procedure of drug testing na sumailalim kami kahapon with Attorney Busantog, Dr. Badoy at si Ka Eric sa challenge of moral integrity and moral uprightness ng mga kumakandidato sa eleksyon. Hindi po doon ang pag-uusapan natin. Bukas na lang po yun, no? Kay mayroon naman pong balita tungkol dyan. Ito po ang mahalagang punto. Kagabi, dito sa Pilipinas, November 6, mga 11:45 ng gabi, bago maghating gabi, ay may nagpumasok po na unidentified number muna. And then later on, nagpakilala na siya. Retired military or security forces po siya nanggaling. At nakikita niya yung aking pagbablog, pagpapahayag at mga paninindigan na ginagawa sa sambayanan, sa Ipanaw Sambayanan, at nung kami aktibo pa direkta sa SMNI. So, mga 5 minutes after, nagpadala na siya ng message. Sabi niya, Ka Eric, this is going to be explosive, but I believe in your integrity and your capacity na sa iyo ko'y dadaan ang revelations na ito. So, sabi ko, sige, I will protect in confidence kung sino po kayo, although kilala ko na ang pangalan niya, at nag-check na rin ako, authentic naman siya. Pinadala po niya kagabi ang mga impormasyon na sa likod ng kaalaman ng buong mamamayang Pilipino ay pataksil at patraidor na pinapasok ng Marcos Jr. government, nila Martin Romualdez, nila Saldico, at ng mga komunistang teroristang CPP, NPA, NDF, at malamang nandyan din si former Senator Trillanes, ang mga ICC investigators habang nananalasa ang bagyong Christine sa ating bansa at sinasalanta ang mga mamamayang Pilipino, ay pumasok ng iligal. Walang pagbubunyag at walang hayag na pag-amin sa gobyerno ni Marcos Jr. Pumasok po nitong huling linggo ng Oktubre ang mga investigador ng International Criminal Court upang magsagawa ng mga interview, investigation at mga pag-ikot sa ating bansa upang ituloy ang kanilang pangingialam at hindi makatarungang panghihimasok sa soberanya ng ating bansa in the guise of looking out and going after former President Rodrigo Duterte. Ipinadala po sa akin kaninang madaling araw ang mga data at ang mga mukha at pangalan nila. At ito po ay very confidential. Hindi ko po muna i-reveal, pero may isang babaeng investigator, 2 lalaki at may isa pang sumunod, mga 4 sila. At ang mga hotel kung saan sila nakapilit
Ang isang pangalan ng hotel ay Hotel letter M ang initial. Hotel ito ng sidekick ni Tambaloslos at ang isa ay Raffles Hotel. Pinangalanan ko ng isa. Ito, 3 hotel ang ginamit At fully accommodated with all support, security, at lahat pinacilitate para sa kanila. At the back of the knowledge of the entire Filipino people in our country. So grabe po ito Pananagutan po ito at isa itong napakasensitibong topic ang binuksan natin sapagkat ang International Criminal Court ay walang legal posture and legal capacity na manghimasok at manghialam sa ating bansa. They are not here, itong mga investigators na ito, para maging turista na mamasyal sa Bohol, sa Boracay, o saan mang magagandang tourist destination. Nandito sila at nagsasagawa ng illegal na panghihimasok sa sovereignty and internal judicial procedures ng ating bansa at pinayagan ng gobyerno ni Marcos at inisponsor pa ng kanyang pinsan. Ang tanong, kaninong pera ang ginamit dito? Sa mapanghimasok, illegal at kalunos-lunos na uri ng pagbebenta ng soberanya natin sa mga investigators na ito ng International Criminal Court. How far and how low can this government of Marcos go para lamang lapastanganin ang soberanya ng ating bansa at ang mga karapatan ng mamamayan? Bakit nyo itinago? Akala nyo may tatago nyo Nakita na po namin ang mga pangalan at may record po sila ng pagpasok sa Bureau of Immigration. Pati pong hotel billetings nila, saan sila umikot, sino pong pinapatawag, sino ang nagpapacilitate, sino nagfi-finance. Grabe po ito Hindi pa sila kontento sa bogus at katarantaduhang tuwadkom sa Kongreso ni Martin Romualdez. At ngayon po ay itinakwil ni Pangulong Duterte ang pag-attend doon. Tama lang yun na desisyon. At pinadala ang sulat ng kanyang mga abogado kay Congressman Ace Barbers. Hindi pa sila nakontento sa tuwadkom na ginamit nila bilang persecution and special propaganda attack operations against the Duterte, kay Inday Sara, kay Vice President natin, kay Rodrigo Duterte at sa iba pang mga matataas na opisyal ng former administration ng Duterte government. Ito pala, sa kasagsagan ng bagyo, imbis na maghanda sila sa pananalasa ng bagyong Christine na naglunod sa baha at pag-agos ng putik sa Bicol, sa Naga, sa Albay, diyan sa Batangas, at sa maraming bahagi pa ng Luzon, habang nagkamatayan ang mga Pilipino at walang nagagawa ang gobyernong matino at maayos na rescue, relief, and rehabilitation program, ay pinapasok pala nila at pumasok na pala ng illegal, ng patago, ng patraidor at pataksil ang mga investigators ng International Criminal Court sa ating bansa at kumakausap ng hindi lantad sa mamamayang Pilipino. In the first place, uulitin po natin, wala pong legal entity and legal posture ang ICC at anumang instrumento nito at mga representante na manghimasok sa ating bansa. We are no longer part of the ICC 6 years ago pa. Noong March 2018, hindi na tayo bahagi ng International Criminal Court. Therefore, we are not bound by any treaty, by any international obligation para sila po ay payagan na manghialam, manghimasok sa ating bansa. Kaya nga, yun ang punto natin. Kung walang tinatago at hindi pa traidor at pataksil ang layunin ng pagpasok ng mga International Criminal Court investigators na ito, na by the way, ulitin ko sa mga late na pumasok o habang pumapasok po kayo, hindi ko muna ibubulgar ang mga pangalan nito. Iko-konsulta ko muna sa lawyers. May nakita na po ako mga confidential information nila ng mga investigators. Pero ang isang hotel po, letter M ang kanyang initial, ang isa Raffles ang hotel na pangalan. Ang mga nagsisecure sa kanila, mga government forces. Ang gumagastos, gobyerno. So, ano ito? Inofficialize ni Marcos Jr., nila Martin Romualdez at nila Saldico ang pagpasok ng illegal at bogus na entity
na kagaya ng mga investigators ng ICC para panghimasukan, pakialaman ang prosesong judicial, legal sa ating bansa. Lamang gusto nilang idiin at wasakin ng lubos-lubusan at durugin at ibaon physically and literally or figuratively ang political group na associated sa mga Duterte, especially si former President Rodrigo Duterte. Hindi pa sila nakontento sa pangbabastos nila kay Vice President Sara Duterte. So, ang pagsasalita ko po ay binunsod ng ipinadalang confidential information kagabi 11:45. Nananayo po ang balahibo ko, bagamat kiniskisan ako at pinutulan ng mga balahibo sa paa, kasi doon lang po pwede mag-harvest ng hair follicle samples. Umabot ng almost 2 hours para lamang maiigsi po kasi ang mga buhok sa katawan ko, lalo na sa mga kahit sa legs part. So kahit po na nabawasan ang mga balahibo, buhok sa katawan ko, nananayo po ako sa galit ang mga balahibo ko nang mabasa ko ang mga impormasyon at makita ko na nandito pala sila nag-ooperate 2 weeks na. Habang sinasalanta ng bagyo, pinapasok ng gobyerno ni Marcos. At ang nagbibida-bidahan na nagpapasilitate ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez at sila Saldico. Nako, ang tanong ng taong bayan, bakit bataksil, patraidor nyo silang pinapasok? At sino at kaninong pundo nang galing itong ginagamit sa paggastos sa malapalasyong mga hotel na ginamit para sila ay mamalagi itong mga investigators? At tinahakot ang mga sinasabi nilang mga biktima, kinakausap na gumagawa ng mga affidavit at iba pang documentation at the back of the knowledge of every Filipino people. May tungkulin po ang gobyerno na maging hayag, lantad, at open sa mga impormasyon kagaya nito. Sapagkat ito'y direktang panghihimasok ang ginagawa ng ICC. So huwag kayong maniwala pag sinabi ni Marcos na hindi ko papayagan ang gagawin nila, mag-imbestiga sila dito. Wala na yung ICC. Paano nakapasok ito? Does Mr. Marcos Jr. have any knowledge? Ito ba kay Martin Romualdez lang ito at kay Saldico at sa mga kasabwat nila mga komunista na mga teroristang grupo? Kagaya ng grupo ng NUPL, National Union of Patakas Lawyers? Hindi naman pwedeng mangyari yon kung hindi kinonsinti o binulungan at hiningan ng konsente o approval si Marcos Jr. unless i-deny po niya ito. This is a very explosive and exclusive information na ngayon ko lang i-reveal. Again, ikokonsulta ko po kung pwede kong i-reveal ang mga datos at impormasyon na hawak ko. Sapagkat alam naman natin po, baka ikukulong ako at ipapahamak ako. Pero alam nyo na kung ano po ang dahilan. Ibinubulgar ko ngayong araw na ito, mag-aalas 4 ng hapon sa Pilipinas, ang illegal, mapanghimasok at pataksil na pagpapasok nila Marcos Jr., nila Martin Romualdez, nila Saldico, at ng komunistang teroristang grupong CPP, NPA, NDF at mga urban operatives nila, at mga kasabwat pa nila na mga investigador ng International Criminal Court. May 2 pa yatang naiwan o 3 na nandito pa. Kaya sobra-sobra pong paglapastangan ito sa ating mga mamamayan. This is a betrayal of public trust. Ibibenta mo ang ating bansa at soberanya sa isang bogus at illegal na mapanghimasok na instrumento na ang pangalan niya ay International Criminal Court, at ang inyong gagawing kapital para katayin, durugin ay si former President Rodrigo Duterte. At malamang kasama dito sa kanilang mga iniimbestiga na si Senator Bato de la Rosa, na dating Chief Philippine National Police ng PNP sa ilalim ni former President Duterte, si Senator Bongo at other generals. Nagulat ako talaga sa impormasyon, very detailed. At pati po ang mga mukha at impormasyon ng mga involved na mga tao, pati po ang mga travel documents nila, ay kumakalat po na gustong ipasabog ng source. Sabi ko, wag muna. Magpatikim muna ako ngayong hapon. At kaya ako nag-live ngayon. Uulitin ko po, ang usapin dito ay ang pagtatraidor at pagtataksil ng gobyernong Marcos. At kung hindi niya ito alam, ano ang kapangyarihan at ano ang sinasakal ni Martin Romualdez at ni Saldico kay Marcos Jr. para gawin nila ang ganitong pagtataksil at paglapastangan
sa soberanya at integridad ng ating bansa. I hope I can forward all of this information to the legal team of President Duterte so that they can prepare proper legal communication about this. I'm trying to communicate with the former Director General Alex Paul Monteagudo. At least alam nyo na i-inform ko po siya pagkatapos ng live na ito of these explosive revelations upang mapagandaan po na nandito na at sigurado tayo ito rin ang gagawin nila kapag dumating na ang mga di ba hahatulan nila na guilty sa o may probable cause si Pangulong Duterte. So ipapaaresto nila kung nagawa nila itong gawin ang ganitong kalapastanganan sa soberanya at integridad ng ating bansa. Nito mga alipores ni Marcos, hindi malayong mangyari na dudukutin nila si Rodrigo Duterte. Ang problema nila ngayon, hindi yan papayagan ni Donald Trump. Donald Trump does not recognize, and even America does not recognize, and are not even members, or they are not member, ang American government at ang Amerika, hindi miyembro po ng International Criminal Court, and they do not recognize the Rome Statute that created the ICC. At lalo na ngayon, na sa tingin ni Donald Trump, it can instigate social unrest in the Philippines kapag ganong mga illegal ang gagawin nila. Siguro may paraan talagang Panginoon na gumawa ng intervention, nanalo si Trump. So itong mga loko-loko at tarantadong investigators ng ICC, anong gagawin nyo? I-indict nyo o idideklara nyo na may probable cause kay Rodrigo Duterte? Sino mag-enforce niyan? Philippine National Police? Ay nako, ang taong bayan ang magpoprotekta kay Rodrigo Duterte. Hindi ibibigay ng mamamayang Pilipino at hindi dapat ibigay ng mamamayang Pilipino kung gustong gawin niya ni Marcos, ni Romualdez at nila Saldico, nila Benny Abante, itong pastor-pastoran na ito at ang kanya mga alipores like itong si Dan Fernandez at kung sino pang mga alipores nila na naghari-harian sa Kongreso. Kung gusto nilang gawin yan, na ibenta, tihulog at ipako sa cross si Rodrigo Duterte sa ICC, ang sambayan ng Pilipino hindi papayag niyan. We have our own justice system. We have our own integrity. We have our own judicial processes and legal processes. Hindi pwedeng ang gobyernong ito ni Marcos at mga alipores niya ay maging instrumento ng panghihimasok ng mga dayuhang instrumentalidad kagaya ng International Criminal Court at sa laulain at lapastanganin nila ang integridad ng ating soberanya at ng ating pangloob na mga proseso sa batas at sa ating katarungan. So, malamang kasama po si Senator Bato at si Senator Bongo sa inimbestigahan at ginagawa ng mga complaint affidavits at tinaayos nila. Magto 2 weeks na na nandito sila. May naiwan pa 2. Hindi ko alam kung paglaganap nitong video ay at pasabugin natin kung anong gagawin nila. But ako naniniwala na there is an element, apparent element of betrayal of public trust. Pagtataksil sa pagtitiwala ng taong bayan na binigay sa gobyerno ni Marcos. Hindi natin maintindihan bakit parang ang presidente na ngayon ay si Martin Romualdez at ang vice president imbis na si Sara Duterte, si Saldico. Siya rin ang budget officer, siya rin ang finance officer. At ano na lang si Marcos, flower vase, wallpaper, dekorasyon. Bakit sila, involved po sila sa source na ipinadala sa akin, ang mga hotel accommodation. Ang pagmamayari ng isang hotel na ito sa letter M ay kay Sidekick Saldi ito. At ang mga pag-provide ng pundo, personnel, resources, mobilization ng mga tao, ay involved pati ang Communist Party of the Philippines, urban operatives. So, ang dami pong mga pagtataksil at paglilihim na ginawa nila. Kaya, nananawagan po tayo sa mga mamamayang Pilipino na mga disente. Regardless kung DDS ka o hindi, it doesn't matter na. Hindi po ito panahon ng labeling or branding ng diehard Duterte supporter or whatever. Ito po ay panawagan para sa bawat matino at disente na pag-iisip ng mga Pilipino na nagmamahal sa integridad at soberanya ng ating bansa. Hindi po tayo papayag na gamitin nila ang oportunidad ng kanilang political and dirty propaganda operations attack against kay Rodrigo Duterte at kay Sara Duterte at sa mga opisyal ng ating bansa kagaya kay Senator Bato de la Rosa at iba pa mga retired generals ng PNP
para gamitin ang dayuhang panghihimasok ay papayagan ng gobyerno. Mantakin mo, pinayagan nila at the midst of the onslaught of typhoon. Habang sinasalanta at binabayo ng bagyong Christine ang sambayan ng Pilipino, lalo na sa Luzon area, ay sige po ang illegal na pag-operate ng mga investigators ng ICC. Ulitin ko po, isa babae, dalawa lalaki, nakita ko na po mga pictures, travel documents, at ikokonsulta ko to sa mga lawyers. At kakausapin ko po ang mga, like through kay Director General Alex Paul Monteagudo, former lead Director General ng NICA, kung anong dapat gawin nito. Pero ang sambayan ng Pilipino po, kaya po ako bigla ang nag-live dahil hindi po natin papayagan anuman po ang ating political branding noong mga nakarang administrasyon doesn't matter anymore. Usapin po ito ng pagtindig ng bawat matino ang pag-iisip at may dissenting layunin at maayos na tunguhin na bawat Pilipino na nagmamahal sa bansang ito. Huwag nating payagan po itong ginagawa nilang paglapastangan nila Marcos, nila Romualdez, nila Saldico sa soberanya at integridad ng ating bansa, sa kanilang conspiratorial and actions of treachery, sa betrayal sa interes ng Pilipino, nakipagsabwatan pa sa mga lokal na komunistang teroristang grupo na nagkukunwaring mga abogado ng lang daw sila, pero alam namin kung sino sila. Itong NUPL, nako, Communist Party of the Philippines ang bumuo nito, abogado ito para patakasin, ipagtanggol at palusutin ng mga NPA. Yan po ang isa sa lead investigator or lead legal consultant nila dito, si Attorney Cristina Conte. Yan po. At kasama dyan sa special operator nila, si Sunny Trillanes. So mga kababayan, this is everything about conspiracy. Ito po ay isang pakikipagsabwatang malaki. This is a grand scale of conspiracy. Mention ko na po ang hotel, Hotel Midas po. M-I-D-A-S. Itinuturo ng may-ari nito ay si Saldico. Ang isang hotel po na ginamit ay Hotel Raffles. R-A-F-F-L-E-S. Hindi ko pa po na-check ang spelling, pero yun pong pinadala. Mga pulis daw ang mga nagbabantay at iba pang security forces at government resources ang ginamit. This source is also coming from the inside of the government. So, nandito po nakita ko ng mga pictures at travel documents, so ulitin ko po. At babasahin ko ang mensahe bukas sa pagla-live ko. Hindi ko lang po kukumplituhin, pero ibibigay ko na po ang impormasyon na ito sa mga legal team at mga tumutulong na ma-secure at matulungan si former President Rodrigo Duterte. Yun po ang gagawin ko at tulungan nyo po ako na mapalaganap itong pag-live ko na ito. At bukas aayusin ko yung mga impormasyon kasi very revealing na mga impormasyon na kailangan ko pa pong i-konsulta. Ang dalawang hotel binanggit ko na po, Midas Hotel. Midas, how do you pronounce that? Midas or Midas? Kagayat po ng pangalan ni Midas Marquez, isang Supreme Court, dating Supreme Court spokesperson yan, at ngayon ay Supreme Court Justice. M-I-D-A-S, yan po ang hotel na pangalan. I-search nyo po, pero tinuturo niya na may-ari si Saldico. At ang isa, Raffles Hotel. Malapalasyo at malahari po ang mga accommodations nila. At may isang babae at may 2 o 3 lalaki na mga investigators. At marami na po silang kinausap. Pumunta na po sila sa Caloocan, Malabon, Nabotas area. Pinuntahan na rin po nila ang mga lugar kung saan may mga matataas na insidente ng mga namatay sa sinasabi nilang war on drugs. And mukhang may mga kinausap na rin sila from Davao. So, malawak po ang ginawa nilang panghihimasok na ito. This is very uncalled for. Kaya hindi lang pala tuwadkom. Yun lang palang nakikita natin. But this is worse than tuwadkom. This is a total sellout of sovereignty and national integrity. That each and every Filipino na may matinong pag-iisip at may matinong dissenting damdamin para sa pagmamahal sa bansang ito should condemn. Regardless kung ito'y patungkol sa maniobra ng mga Marcos at nila Romualdez para durugin ang mga Duterte, secondary point yon. Ang principal point kung bakit tayo nagsasalita at naghahayag, tinatapakan, ginagahasa at nilalapastangan nila Marcos, nila Saldico at Martin Romualdez
ang soberanya at pambansang integridad ng bansang Pilipinas. Sa nangyaring itong patago, palihim at patraidor na pinapasok nila, pina-operate nila sa mahigit 2 linggo na, at lalo pa higit pa na imbis ang kalamidad ng bagyo ang aasikasuhin, ay inasikaso nila itong maruming laro ng illegal at bogus na panghihimasok ng International Criminal Court investigators. So mga kababayan, hindi na po ako magtatagal, maiksi lang po ito pero pinaalalahanan ko po kayo, walang ibang magtatanggol at magliligtas sa ating bayan kundi tayo ring mga Pilipino. Regardless po kung si Pangulong Duterte ang binibiktima dito at si Vice President Sara Duterte, ang principal na binibiktima nila dito, taong bayan at ang buong sambayan ng Pilipino. Nagkataon lang na ang kanilang tinatarget ngayon na durugin ay siya ding nagbigay ng matino na pamumuno sa ating bayan. Though it may not be perfect, it was not perfect, but it was better than any other governments na naranasan natin. Itong panahon na yon ni Pangulong Duterte. At ngayong panahon na ito, nananawagan tayo. Kailangan nating tumindig, magtanggol bilang mga mamamayang Pilipino na huwag hayaang gamitin ni Marcos Jr. at mga alipores niya upang tapakan ang pangbansang soberanya at integridad natin at lapastanganin nila ang mga karapatan ni former President Rodrigo Duterte kagaya ng pangbabalahura nila ngayon sa opisina at integridad ng pangalawang pinakamataas na public office sa ating bansa, ang office ng Vice President, lalo na kay Vice President Sara Duterte. Let us stand our ground kung bakit ako nagla-live at sana po maghanda na mga abogado ng ating former President Duterte at ang mga nagbo-volunteer na i-secure si former President Duterte at ang mamamayan, ang buong mamamayang Pilipino at tayo po na nakikinig ngayon, ito po ay isang grand conspiracy na naibubulgar ngayon. Pinapasok po nila Marcos Jr., hindi ako naniniwala na wala siyang alam sino si Martin Romualdez para dyan. Kaya ito po, bukas pag pinayagan ng mga abogado na basahin ko mga pangalan, hindi ko lang ipakita ang travel documents, ay susubukan ko pong ipaalam mo na. Mangungonsulta mo na ako sa lawyers. At pero ipapaalam ko na po ito kay former National Intelligence Coordinating Agency Director General sa ilalim ni Pangulong Duterte noon, na pinagkakatiwalaan ko po si Director General ng NICA, General Alex Paul Monteagudo. At sinabihan ko na sa sir, ipo-forward ko sa iyo. At I'm trying to connect sa SMNI kung ano po ang kanilang pagtingin sa value nito sa news, kasi gusto sana ng source na doon ko ibulgar. But sabi ko, I am not directly into the management level authority to do that. But I will talk to the Filipino people directly through my own platform dito sa social media platform ko. So kayo na po ang bahalang tumulong. Hindi ko muna mabasa po ang mga pangalan ninyo. At kayo na po tumulong na palaganapin itong video. We have now confirmed that there is really a grand conspiracy na pwedeng dudukutin nila o gagawan ng violenting hakbang o mararahas na hakbang against si Vice President Sara Duterte at si former President Rodrigo Duterte in the guise of ICC illegal and bogus operation sa ating bansa. Napakadelikado po ito. Ngayon po, kapag may approval na ng lawyer o lawyers na kukonsultahin ko, ay saka ko ibubulgar ang mga pangalan ng mga nandito at sino ang pumasok at ano po ang mga datos at detalye nito nang ipinadala na confidential information sa akin kagabi at kaninang madaling araw. Maganda po tayo sapagkat ang pamahalaan po na gumagamit ng panluloko at pagsisinungaling, pagtataksil at pagmamaniobra ng mga maruming laro ng politika laban sa kanyang mamamayan at nakikipagsabwatan sa mga komunistang teroristang kalaban ng mamamayan at ng ating bayan ay gobyernong hindi dapat pagkatiwalaan. At may tungkulin tayong ipagtanggol ang ating mga kababayan at ang buong sambayanan laban sa mapanghimasok, illegal, bogus na pangingialam nitong bogus entity na International Criminal Court that we do not have any legal international obligations regarding them. Dapat sipain sila dito. At nag-operate na sila mahigit 2 linggo.
dito sa Pilipinas na hindi pinaalam sa atin. At umikot na sila at gumawa ng mga hakbang na iligal na hindi pinapayagan ang mga bagay na ito. So, hindi po ako magtatagal muna sa live na ito. Please, subscribe po kayo mga kababayan. I-follow nyo po ang Ka Eric Celis page o Facebook. Jeffrey Ka Eric Celis na Facebook page, Sambayanan. At ang YouTube na Ka Eric Celis. At susubukan ko pong ma-upload ito sa YouTube. At i-share nyo rin po sa mga kababayan nyo. Itong na-discover nating malaganap at malakihang pakikipagsabwatan, the grand conspiracy to betray the people and our country in the guise of ICC or International Criminal Court illegal bogus operations na pinayagan nila Marcos. Huwag kayong maniwala na wala na ang ICC. Anong wala? Tuloy-tuloy po at ang nakikinabang dito todo-todo hindi lang mga dilawan at oportunista mga politiko kagaya nila Trillanes, Ontiveros. Pati po ang totoong kalaban ng bayan na ngayon ay kasabwat nila Romualdez at Saldico, ang CPP, NPA, NDF ay muling namamayagpag sa mga illegal na gawain na ito. So, again, i-share nyo pong video na ito ng revelations ni Ka Eric regarding sa illegal operations at patago at pataksil na pagpapasok nila Marcos, Romualdez at Saldico sa mga investigador ng ICC 2 weeks ago at hanggang ngayon nandito pang 2 or 3 na naiwan pa. Mga kababayan, manindigan tayo para sa matino at maayos na pamamahala. Gobyernong maayos at lantad ang mga ginagawa, hindi pagtataksil, at maghayag tayo ng saloobin sa simpleng pamamaraan upang magkaisa ang mamamayan na maging matino at maayos at mapayapa ang ating bayan. Manalangin tayo sa Poong May Kapal at manalig tayo na may darating na pagbabago at ang kolektibong pagkamulat at pagtindig ng mamamayang Pilipino sa mapayapang pamamaraan upang baguhin ang kalagayan natin ngayon ay darating din. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Mahalin natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino at manalig sa lakas ng kasaysayan na pwedeng gawin ng mamamayan, lalo na ng ating mga kababayan. Muli, magkita-kita tayo. Mabuhay. Bye for now. Ito si Ka Eric para sa Sambayanan.